Okay po, so nandito na po tayo sa ating next phase, which is i-define po natin kung ano yung gagamitin natin, kung verified submission po siya or open submission. So si ZipGrade po ay may dalawa pong feature na yon. So unang-una, since nandito na po tayo sa ating home dashboard, so i-enable muna natin ang ating student portal. By default, naka-disable po ito. So i-click lang po natin ito para ma-enable po siya. Okay po, so enabled na po ang ating student portal. Next is, we go to quizzes. At i-click po natin yung ginawa po nating quiz po kanina o yung exam po kanina. At puntahan po natin dito sa ating online submission part. At i-click po natin itong view or edit remote testing options. Under our remote testing options, meron po tayong dalawa, which is verified submission at open submissions na nabanggit ko na sa ating first part ng ating video. Unahin ko na lang po itong open submissions. Sabi niya dito, distribute the quiz URL or quiz code to anyone to take quiz. Students will be prompted to enter a student ID number and a name. Note that this is not a login. There is no validation against students' record. Okay po, para ma-shortcut ko, itong open submission po is, we'll just give them the link. Tapos, kahit na ibibigay natin sa kanila yung student ID, hindi pa rin po yun validated. So, ano po ba yung disadvantage po nito? Para mas maintindihan natin. Kapag ginamit po natin itong open submission, yung mga learners po natin is meron silang kakayanan na mag-submit ng as many as they can na submission ng kanilang exam. So, wala po tayong control doon. So, pwede din po silang mga mag-joke. Siguro, isubmitan nila yung kanilang mga classmates kahit wala naman silang ano po doon. So, in that case, mahirapan po tayong mag-validate ng kanilang mga answers. Okay, so I suggest po na wag po muna natin itong gamitin itong open submissions when it comes po sa mga summative test po natin. So, by default, naka-disable po ito. Kapag i-click po natin ito, mag-i-enable na po siya. So, ngayon, punta na po tayo dito sa ating verified submission or student portal. So, ito naman pong verified submission, they need their student ID at the same time yung access code na ibibigay po natin sa kanila. So, later on, sa susunod na videos is mas madidiscuss pa po natin yung mga student ID at access code po na yan. So, dito po sa verified submission, makokontrol po natin kung how many times po silang magsasubmit at makikita po natin yung mga iba pa pong data na ginamit ng user like yung kanilang IP address. So, in my experience, mas secure po ito as mas maganda po siyang gamitin kapag nagpapa-summative test po tayo. So, ayun po, ito po yung pinagkaiba ng ating verified submission and open submissions.